Naku guys, pati nga po si Attorney Mike Operario, reaksyon na nga rin dito sa magiging mangyari kay Tito Soto. Mapapalitan na nga ba si Senator Soto as Senate President? So ito, pakinggan natin yung pahayag ni Attorney Mike Operario, mga kababayan. Ito na po. Ang pinuno daw ay sumasalamin ng kung ano ang pinumumunuan. Ito po si Attorney Mike Operario at pag-usapan natin ang mga kaganapan na meron tayo sa kasalukuyan dito sa ating bayan. Kamakailan lamang ay lumabas na ang desisyon ng Korte Suprema ukol sa motion for reconsideration na final ng House of Representatives ukol doon sa unang impeachment case ni Sara Duterte. Sinabi kong una dahil tila naghahanda na sila doon sa pangalawa nila. But the important thing that we will discuss here today is yung umuugong na nausap-usapan tungkol dito sa mga naging comment ni Senator Tito Soto as Senate President laban dito sa naging desisyon ng Korte Suprema. At marami siyang mga maanghang na pahayag at tila ba hindi umaakma doon sa kasalukuyang sitwasyon ng Pilipinas at it is an expression of utter disrespect to the co-equal branch of government, breaking a traditional protocol on mutual respect sa mga ahensya o departamento ng ating pamahalaan. Ang kritisismo ni Tito Soto ay tila pagbatiko sa independence, sa wisdom, and legal acumen ng ating mga mahistrado sa Korte Suprema. And this is coming from someone who is not even a lawyer. At para bang ako'y nakikinig sa mga diskurso, hindi ng isang Senate President o ni Senator Tito Soto, but ni Senator Tito Escalera, na graduate ng Juan Bol University. Kaya maraming mga abogado ang nag-react sa kanya sapagkat tila yung kanyang desisyon, ang kanyang posisyon na batikusin ng desisyon ng Korte Suprema ay base lamang sa kanyang payak na kaalaman kasi hindi naman talaga siya abogado at hindi umaakma ito sa mga legal jurisprudence at sa mga nakasaad sa ating konstitusyon. Unang-una, well, the Supreme Court ay hindi ka dapat magtaka kung bakit unanimous ang desisyon. Hindi ito ang unang desisyon ng Korte Suprema na unanimous ang kanilang desisyon. Marami na naging desisyon in the past ang Korte Suprema, especially in questions of law, na unanimous ang kanilang desisyon. So, huwag kang magulat tungkol dito. Because ito lang naman ay motion for reconsideration. Ibig sabihin nito ay nauna na sila nagbigay ng desisyon. So, kung hindi nagbagong isip nila tungkol doon sa unang desisyon nila, ay palagi ko ay nararapat lang naman dahil wala namang bagong impresenta. All that was raised by the House of Representatives are a rehash of their old arguments and a discussion on certain legal points na sabi naman ng Korte Suprema walang basihan. And so we must respect that decision of the Supreme Court. Pero ang importante dito, ang mas nakakatakot sa mga pahayag nila nito, ay tila ba ang mga deklarasyon na ito ay may kasamang mga pagbabanta. Kasi ilang beses binanggit yung impeachment, pati sa mga miyembro ng Korte Suprema. At sinasabi nga parang pinahihirap, may vested interest daw ang Supreme Court at pinahihirap ang proseso ng impeachment para pag sila naman ang mai-impeach siguro, ay mahihirapan daw ang House of Representatives, ang Kongreso, sa pag-impeach ng mga miyembro ng Korte. This is a signal of sorts. Kaya nga ay parang warning shot na tinatawag. Parang nung sinabi ko noon, nung si BBM ay nagdeklara doon sa House of Representatives sa kanyang State of the Nation address na mahiya naman kayo. Sabi niya doon sa kanyang mga congressman, nagpalakpakan naman yung mga congressman, parang doon sa puweto ni Escombro. Well, sinabi ko na noon, ito ay warning sa mga kaalyado ni Presidente Marcos. Na huwag kayong bibitaw sa akin, otherwise kakasuhan ko kayo. At ito na nga ang nangyayari ngayon. Nagkakasuhan na ng mga pili na mga miyembro ng Kongreso sapagkat yung mga marami pa na pumili o pinili na manatili doon sa kampo ng Presidente na humihina na sa kasalukuyan both politically and physically.
is being rewarded, nire-reward sila ng hindi pagsasampa ng kaso sa kanila. Kaya merong nakaamba sa kanila ng mga kutsilyo at mga baril para ba kayo ay huwag tumutol sa akin. Pero itong position that the Senate President has taken, the more important thing here to consider is not just the yung hogwash o walang kakwenta-kwenta ng mga argumento ni Tito Soto, because that is already obvious to the nation and has already been discussed by many analysts and legal experts. But what I wanted to point out here and to call out is the Senate. Ang mga miyembro ng Senado, ang Senado noon pa has always been known for their independence. This has been the training ground of many presidents of the country. And they have been known for their independence, for their legal acumen. Maraming mga senador ay naging presidente, ay mga abogado. And pag ikaw ay nakarating na senador, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay matalino. Presumably. Pero this time, ang mga senador natin nananatiling tahimik at hinahayaan na si Tito Soto ang sumalamin sa kanila bilang mga senador. Kayo bang lahat dyan ng mga senador ay pumapayag na kung ano si Tito Soto bilang isang senador ay ganun din kayo? Na ang kanyang kaalaman ay siya na rin kaalaman ninyo? Na ang kanyang mga prinsipyo ay kumakatawan din sa kung anong prinsipyo meron kayo? Well, kayo ang sasagot niyan. Pero kung ako yung senador na naandyan, ay siguro hindi ako papayag na isang Tito Escalera ng One Ball University ang magre-representa at magsasalita para sa akin. Siguro sapat na meron kayong sinumpaang tungkulin bilang mga senador at alam ninyo na umaasa sa inyo ang maraming mga Pilipino para gawin ninyo ang nararapat. Hanggang kailan kayo mananahimik? Hanggang kailan kayo uupo na lamang sa isang sulok habang ang institusyon na kinabibilangan nyo ay nabababoy na at nababastos na, pinagtatawanan na ng sambayanan dahil sa mga ginagawa ng inyong mga pinuno? Well, it seems as if change is about to come, I hope, because there are already rumors that by tomorrow, or this is already tomorrow, by today, there will be a change of leadership in the Senate. Well, I certainly hope that that rumor will hold true. At ang umuugong na balita ay babae daw ang magiging new Senate President. Well, others are hoping it will be Amy. Ako ang bet ko dyan, if it will be a female, and there will be a change ng liderato ng Senado, it might be Pia Cayetano. I hope. I hope not Riza Hontiveros. But I would bet that it would be Pia Cayetano kung magkaroon man ng change of leadership. Because mas madaling mag-shift yung alliance niya because the minority ay nandun yung kanyang kapatid. And with Pia Cayetano, I think she will be able to bring with her the Villars and some other senators if this will happen. Sana nga magkaroon naman ng totoo at genuine na pagbabago dito sa Senado. Nevertheless, kami, ang buong sambayanan, ay nagmamasid sa inyo, nagbabantay sa inyong lahat, at patuloy kaming makikilahok sa usapan ito. Pero sa aming paglahok, patuloy kaming magsisipag-aral sapagkat alam namin mahirap makialam ang taong walang alam. So God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas. So, ayun nga mga kababayan, no? So, ano po masasabi nyo dito sa pahayag ni Atty. Mike Operario? Kung sakaling mangyari mga kababayan, no? Siyam yung minority. Kung itong dalawang bilyar ay lilipat na din at kapatid ni yung isa naman ay kapatid ni Alan Peter Cayetano, si Pia Cayetano. So, possible baka si Loren Legarda mga kababayan, pero hindi natin alam eh. 'Di ba? Kasi ngayong anak niya na siya na na-influensyan din siya ni Congressman Libiste. Baka sakaling lumipat din, no? So, sino pa ba?
Lito Lapid di naman nagsasalita. Mukhang kung sino yung majority doon lang din siya, di ba? So yun lang siguro yung apat na yun. Kung sakaling yun, 13 lang kasi ang kailangan eh. Pagka nagkaroon ng 13, ay sigurado mapapalitan si Senate President Tito Soto. So kayo mga kababayan, mag-comment po kayo kung anong pahayag nyo dito sa sinabi ni Attorney Mike Operario. So maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga bagong pasok dyan, pa-subscribe po ng ating channel.